Andy Eigenman and Mr. Pilmar Alipayo. Totoo nga bang nakipag-ayos na or nagkaayos na? At ano nga ba ang mga kondisyon? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Headlines at pinag-uusapan ngayon at talaga namang ang buong publiko po ay engaged dito po sa issue ni Pilmar Alipayo and Miss Andy Eigenman na mas kilala sa kanilang mga social media platform or YouTube channel na Happy Islanders. So dito po sa isang post kung saan ipinakita po ni Mr. Pilmar Alipayo or nag-post po siya at sinasabi niya na nagkaayos na daw di umano sila ni Miss Andy Eigenman. Kinumpirma ng champion surfer na si Pilmar Alipayo na okay na sila ng kanyang fiancé na si Andy Eigenman matapos mapabalitang naghiwalay na. Nagkausap na raw di umano sina Andy ng masinsinan hinggil sa kontrobersyang kinasasangkutan nila na may kinalaman sa couple tattoo ng surfer at ng female friend niyang Swedish marine photographer na si Pernilla. Sa pamamagitan ng Facebook, ibinalita ni Pilmar ang good news sa nagkaayos nga sila ni Andy pagkatapos sila magkausap in private. Nag-post si Pilmar ng isang video kung saan makikita si Andy at ang panganay nilang si Lilo. Nakita rin mismo si Pilmar sa video habang kinakarga ang bunsong anak na si Koa. Anya sa kanyang caption, "It all went way too far and should have been handled in private." Praying hand emoji. Okay na kami sanan, okay ra kami. Heart emoji sani pa ng surfer. Nagkomento ang isang netizen na mukhang malapit ng kaibigan ni Pilmar. "Struggle is sometimes path we must take, brother. Keep your family close whatever it takes. One call away, pirna. One call away lang ako lagi." Ang tugon sa kanya ni Pilmar, "Love brother ko." Praying hand heart emoji. "Amping pud ka mo permiso sa ipo ma'am. Mag-ingat kayo lagi ng iyong pamilya." May isa namang FB follower si Pilmar na nagsabing pagpuyo na in town dong Pilmar dili patagkag patato. Tumigil ka na nga Pilmar, hindi ka na dapat basta-basta nagpapatato without considering the feeling of Andy and the meaning of it. Say naman ang isa, "Be sensitive next time po. Kung mahimo, palayo na sa girl best friend. Be sensitive," sabi niya. "Lumayo ka na sa girlfriend or best friend mo para sa peace of mind ni Miss Andy. Please treasure her this time. She's jealous and insecure because of your own action, which means she truly loves you. Please this time show her and make her feel your love para di na siya magselos." Ang hirit naman ng ilang mga netizen. Matatanda ang nag-post si Andy sa social media hinggil sa ahasan. "I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing." Kasunod nito ang pagbubuking niya sa isang kaibigang babae na tinraidor niya daw siya dahil sa pangimasok sa buhay at relasyon nila ni Pilmar. Hanggang sa nalantad na nga ang pagpapakopol tattoo ni Pilmar at ng female friend nitong si Pernilla. Dahil dito bugbog sarado ang dalawa sa mga netizen at pinagsalitaan ng masasama. Nilinaw na rin naman ni Andy na hindi siya pinagtaksila ni Pilmar pero tinraidor daw siya ng tinutukoy na kaibigang babae ng maraming beses. Nang sinabihan ni Pilmar na hiwalayan siya kapag nag-aaway silang mag-asawa, narito ang bahagi ng post ni Andy. Sabi niya, "My wife posting. I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl and I'm always around when they are together. I posted because this person betrayed me, encouraged my husband to break up with me during every fight, even when I also tell my side of the story. She didn't honor my side by choosing to celebrate and my husband's love for each other because the day after our fight, she inserted herself in the situation by encouraging him to go for a spontaneous love couple tattoo together. If innocent, why now when he is vulnerable? Why not when we are okay? Or maybe why not when things have calmed down? I reach out to her to get any but of explanation from her for thinking this is a good idea and she chose to completely ignore me." Sabi niya, "Yes, I'm hurt that my husband didn't think she would bother me. I'm not being dumb and ignoring that, but post was just to show that no normal person with good intention would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner's feelings.
Especially after I told her that even if we are in bad fight, I would always want and choose to be okay with my husband because he is my family. So sa mga litanya po nitong si Miss Andy Eigenman, talagang marupok siya para pagbigyan po ng second chance at maraming chances yung kanyang husband. Kasi sa mga sinasabi niya, parang gusto niyang i-impose sa public na hindi po siya nagagalit dun sa husband niya. But nasaktan siya ng husband niya, pero mas nasaktan siya ng best friend ni Philmar, na sabi niya kung talagang maganda yung intention niya sa pagpapatattoo nila, bakit ginawa niya yon sa mga panahon na mahina si Philmar, sa mga panahon na magkagalit sila ni Philmar, sa mga panahon na hindi sila okay ni Philmar. So yun po yung isa sa mga naging statement nga nitong si Andy. Pero ang pinagtataka ng marami, bakit po dun po sa lahat ng mga netizen sobrang gigil na gigil at talagang invested dito po sa pangyayaring ito. Pero all of a sudden, pagkatapos ng kanilang private conversation, private family matters na pag-uusap, ay dineklara na nga ni Philmar that they are really okay at natapos po nila ang kanilang problema na handle po nila yun privately. So, tinanong nga ng ilang mga netizen, ano nga ba ang naging kondisyon nitong si Miss Andy Eigenman. According po sa ilang mga netizen, ay maaaring isa sa mga naging kondisyon nitong si Andy ay tuluyan nang layuan nitong si Philmar Alipayo, itong si Pernilla, no? Pagkatapos nito ay namataan naman na pinabura na nitong si Mr. Philmar Alipayo yung kanyang tattoo na 224, yung couple tattoo nila ni Miss Pernilla, na tinuturing na third party story sa kanila pong relasyon sa kanyang engaged couple na si Miss Andy Eigenman. So talagang minsan bilang isang couple, you need to be careful, no, sa pagpo-post ng ilang mga private things sa social media, lalo na't sila po ay mga public figure. Kaya ngayon, okay na po sila, nagkausap na sila, pero ang mga nakaalam ng issue ay galit na galit pa rin dito po kay Philmar at doon po sa girl or dito kay Pernilla na itinuturing na third party. So this is gonna be a big lesson for everyone na you need to think first before you click. And for that, dahil po dyan, ay magbasa tayo ng ilan sa mga reaksyon patungkol dito sa issue na to, kasi ang dami talaga nag-react sa comment section. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Hermie Olanday. Sabi niya, hindi siya ang dapat sisihin, si Philmar ang may kasalanan. Pag yung babaero, buong pagsasama nila ay babaero talaga. Mahilig sa mga foreigner, may anak nga sa una yan. So, sabi naman ni Sapphire, it's all about prank and drama. So, hindi talaga hindi siya naniniwala na it's true, na parang prank lang daw yung lahat ng mga nangyari. So, and then, sabi naman ni Kitty Cat, chat, huwag kayo mapapaniwala dyan kay Andy, apakasinungaling niya. Remember yung issue kay Albi Casino? And sabi ni Shirley Santos, hindi normal yan. So, ito naman, kasi marami po talagang invested dito sa issue na to. Tapos, parang sinasabi nila na while Miss Andy Eigenman is in pain, is parang sinasabi nila na karma daw yun kay Andy. No? Sabi ni Miss Virginia Francisco, wag si Pernilla ang sisihin mo, si Philmar ang sisihin mo, babaero si Philmar. Bago ka makilala, dahil may anak siya, dalawa sa dalawang babae. Palibasa, patay ka sa pagmamahal kay Philmar, si Pernilla ang sisisihin mo. Maniwala ka pa, Andy, na hindi nag-cheat si Philmar. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this. Kasi prior to this girl, meron po kasing isa pang another woman na na-link din kay Philmar. Sabi ni Miss Milyonario Bilyones, it takes two to tango, tulad lang din ang ginawa nilang pagpapatato nilang dalawa. Huwag kayong mag-attempt na mag-cheat kasi even Andy's alone in Siargao but not alone in the Philippines. Remember, artista yan, maraming fans yan, maraming nagmamahal dyan, hindi yan ordinary na actress. True, kaya nga po pagkatapos mangyari yan, parang kalaban ni Philmar at ni Pernilla ang buong Pilipinas dahil po sa pangyayari na yan. Talagang ang dami pong nambash. Kaya nga po nag-post na si Pernilla to be kinder, sa kanya, yung mga tao. Sabi ni Mr. Resita Bongo, kung nag-iisip ba naman si lalaki, so mismo ang gagawa bang paraan para maayos ang away nila Andy? Para siyang nagkandaloko-loko, may papatawa-tawa pa siya. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. Anyways, inayos naman po niya
And sabi ni Miss Daisy, Pilmar is to be blamed as well since he caused this by indulging intimacy with his friends. Ayan. So sabi ni Miss Josephine Rangas, my boyfriend na nakikipag lips to her married best friend. Wow. Actually, yung mga photos na yun, it was only a edited photos ha. Inedit lang talaga yun ng ilang mga fans pero parang hindi talaga siya original. Sabi ni Miss Adoracion Reyes, and it look after yourself, show that you are more beautiful than the snake. His business will suffer. Two Filipinos will support you only. Eileen Adarna will support her. Ayan. So, ito po yung kanyang komento with regards to this. Kasi sa ngayon po talagang ang business talaga ni Miss Andy nasa Siargao, 'di ba? Nagpatayo siya ng coffee shop doon. And sabi ni Miss Shirley, sinasamantala nilang tiwala ni Andy sa kanila. Ngayon nagtatanong pa si Ahas kung bakit siya binabash. True, 'di ba? Binabash po kasi siya ng todo ng mga bashers at lahat ng mga followers po nitong si Andy Eigenman. At talagang syempre invested lahat ng tao. Ayaw natin na meron pong nag-cheat. Ayaw ng mga tao, ng mga netizen yan. Sabi ni Miss Zenaida, the thing is you hurt Andy's feeling. Why don't you just go back home and give the couples peace of mind? O, diba? So, sinaktan niyo raw po si Andy, yung emosyon ni Andy, yung pakiramdam ni Andy. So, bumalik na lang siya dun sa kanyang sariling bayan, 'di ba? Para na rin magkaroon po ng peace of mind si Andy. Sabi ni Miss Delia, lalaki ang may kasalanan dyan. Kung ayaw niyang masaktan si Andy, sana hindi na siya pumatol sa babae. Yan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And another comments, sabi po ni Miss Sipa Har Richard, sana si Andy at Pilmar pa rin magkaayos sila. Mahirap makialam sa ganyang sitwasyon. God bless the family. Sabi ni Miss Marites, Ma'am Andy, alagaan po niyo ang sarili mo at huwag magpapa-apekto. Panatiling maganda kahit may mga baby ka pa. Ibalik mo ang dating ganda. Yan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this. Actually po, talagang nagpapayat talaga si Miss Andy Eigenman pagkatapos siya mga anak dun sa kanyang pangalawang anak na si Lilo, 'di ba? Ay si Kowa, yung kanyang bunso. So, yun talaga yung kanyang naging goal. Pero syempre, hindi naman po agad-agad may babalik yung kanyang alindog katulad ng pag-artista niya kasi nag-artista siya, lagi siyang nakaayos. Sabi ni Mr. Marlon Stampner, kasalanan din ni Pilmar, bakit siya papatol at may picture pa? At si Andy, tinotolerate niya si Pilmar. Yung pag-cheating, hindi isang tao ang may sala kundi silang dalawa. And sabi naman po ng isa pa, si Miss Cormarie Faustino, correct, it takes two to tango. Dapat umalis na yung girl dyan kung may delikadesa siya dahil hanggang nandyan yan, hindi siya yan titigil. Yan, so gigil na gigil yung mga netizen, diba? Ganon ka-invest ang mga netizen patungkol sa issue na ito. Pero pagkatapos nga na i-announce si Pilmar na okay na po sila, mas lalong nang gigil yung mga netizen na parang ganon lang daw ba kadali na patawarin ni Andy Eigenman si Pilmar dun po sa ginawa nila nung kanyang tinuturing na third party. So yun po talaga yung pinanggigigilan ng mga netizen. Kaya hindi na natin alam saan paglalagyan, 'di ba? Magkaayos ba or hindi, 'di ba? So, salamat po sa mga komento po ninyo ha. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.